As a witness, si Matibag talagang very low credibility. Number one, asawa niya ang isa sa mga nag-endorso ng complaint sa House of Representatives. Asawa niya ay isang congresswoman. Walang kredibilidad na testigo si Matibag. Ito nga ang naging banat ng dating COMELEC Commissioner na si Attorney Rowena Guanzon sa di umano'y naging pasabog ng prosecution team laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment nito sa Senado. Ayon pa kay Guanzon ay hindi alam ni Matibag ang batas, particular na sa Rules of Evidence na inusisa ng Defense Counsel na si Attorney Binluan. Kaya naman, pahiya ng gusto ang NBI Director. Dapat din di umanong nag-inhibit na lamang si Matibag sa pagiging testigo dahil mismong ang asawa nito ay isa sa mga nag-endorso sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Pinuna din Guanzon ang kaalaman ni Matibag sa mga impormasyon nito dahil tila dinig-dinig lamang nito ang mga isiniwalat sa Senado at aminado pa itong wala siyang personal knowledge o kaalaman sa 4th Article of Impeachment na grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Sa huli, dagdag pa ni Guanzon, imbis na makatulong si Matibag sa kampo ni Luistro, ay mas lalo pa silang lumubog dahil wala silang na-establish na sapat na ebidensya na magpapabagsak kay Vice President Sara Duterte. Sinubukan po ng prosecution na bigyan ng institutional weight yung Article 4 nga po na impeachment ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan po ng pagpapatindig sa NBI Director. Ano po masasabi niyo sa kanya naging pahayag? As a witness, si Matibag talagang very low credibility. Number one, asawa niya ang isa sa mga nag-endorso ng complaint sa House of Representatives. Asawa niya ay isang congresswoman. At dapat nag-kusa na lang siyang inhibit kasi it is a stain on the NBI na mag-witness pa siya dyan. Number two, wala naman siyang sinabi dun na testimony na blockbuster. Sabi, wala namang lalo na napapasama pa kasi yung incompetence niya nakikita. Noong unang salta pa lang, sinabi ni Attorney Binluan, you're a lawyer, are you not? Sabi niya, yes. So, what is Rule 130, Section 28? Sabi niya, sabi niya, can you please refresh my memory? Director Matibag, NBI Director ka, grabe ka naman. Memorize mo na yung Rules of Evidence, grabe ka. Pag ang asawa mo ay pinatawag sa kaso na ikaw ang akusado, hindi siya pwedeng magtestigo laban sa iyo. Yan ang Rules of Evidence dyan sa 130 Section 22. Except kung ihabla ka niya ng example annulment o legal separation. Yan po naman napaka-importanting rule ng evidence, hindi mo alam. Alam mo ito si Matibag. Ang tapang-tapang Pero dapat ang tapang, may talino, Ricky. May talino. Kasi NBI Director, magkano ba sweldo dyan? Ha? Malaki sweldo dyan. Sabihin niya, itong threat national security concern ito, kaya ito violation ng Constitution, betrayal of public trust, sabi niya. Pero sinabi niya rin na yung pagplano mo na may ipapatay ka, that by itself is not a crime, sabi niya. Hindi mo naman kinaklaro talaga, Attorney Matibag Pero klarong-klaro sa nakikinig, nang tinanong siya na may alam ka ba na hinire na assassin? Sabi niya, wala pa kami natutukoy kasi iniimbestigahan pa namin. Tapos, inabi niya, may person of interest siya, na makakapagsabi sa kanya. Pero hanggang ngayon, wala rin siyang sinasabi sa Senate Court na sino yung source niya. Kahit ibulong niya na lang kay Senator Escudero para malaman naman kung talagang nagsasabi siya ng totoo. Ako, ito nga, nabanggit niyo po national security, dahil din po yung kanyang isa sa mga nabanggit kahapon, siya itumindig. Attorney, pagkakaalam niyo po ba, sino po ba ang may karapatan na magpahayag na may national security? Is it in the mandate of the NBI? Isa po bang korte? O wala po ba tayong national security Meron council? kasi National Security Council. Opo. Saka
may mga batas. Itong Opo. si NBI Matibag, sinasite niya lang yan in matter of national security, ang threat sa presidente. Pero hindi niya sinasabi kung bakit matter of national security. Kasi usually, if you say national security, you're referring to a foreign country. Di ba? So, yung threat niya, sinasabi niya, violation of Constitution without saying kung saan sa Constitution ang specific na act na itatahi niya doon sa grave threat. Yun nga ang kulang dyan sa prosecution eh. Yung storytelling alay nyo, kulang. Hindi nakokonek yung grave threat sa buhay ni BBM at ni First Lady doon sa culpable violation of the Constitution saka betrayal of public trust. Ay, ang sinasite naman ni na betrayal of public trust dahil daw BP Sara took an oath to enforce the law, implement the law. Ang layo naman yan, no? Ang layo naman yan, sir. Yun bang, kumbaga, non sequitur, it doesn't follow. So, the witness has a very low credibility. Sinayang mo kasi director ka ng NBI, dapat credible ka. Sa tingin niyo po ba, mas nakatulong pa siya? Sabi ko nga kasi, kung sino man ang titindig dyan na testigo mula po sa prosecution, talagang umaasa sila syempre na makakatulong sa kaso nila. But given po your analysis of his statements yesterday and his performance, ma'am, sa tingin niyo po ba nakatulong pa siya sa depensa? Paglagay ko, nakatulong pa siya sa depensa dahil low ang credibility niya eh. Tsaka nabaon na siya dun sa betrayal of public trust, Tsaka yung mga ano ba yung statement gusto nila ilabas yung statement ni Luistro, i-mark sa testimony ni Matibag, yung statement ni Las Canas na nag-hire daw si BP ng assassin. Hindi naman affidavit yun dahil wala namang notarization, hindi naman na-subscribe sa fiscal. Etong si Congresswoman Luistro, pinipilit niya yun. Alam naman niya na hindi pwede yan. That is not only irrelevant, it's really hearsay. Kasi hindi naman yun personal knowledge si Matibag. Dapat i-present nyo din si Las Canas kung gusto nyo. Pero mag-affidavit muna siya. Congresswoman Luistro used to be a fiscal, but her bright mind as a fiscal is not showing in this case. Sayang, 8th day na ito. Pang ilang araw na ba ito? Pang-siyam na ngayon. Wala naman silang napoprove. Ang tanong doon na sinagot din na dati ng NBI agent, Opo. kayo ba ay may alam na kung sino ang assassin na hinaya ni BP Sara? Sabi naman nung attorney Lotok, wala po kaming alam. Even Matibag said, we have a person of interest, but he is not the assassin. As of now, wala pa kaming assassin. Baka naman 3 days from now, meron na siya. Ito po, linawin po natin, kasi ang dami nga po, halimbawa, hindi lang sa kasong ito, halimbawa sa isang simpleng criminal case, pag may sinabi po yung PNP na person of interest, yung iba po na hindi naman po talaga bihasa sa legal terms, or sa mga ganyang terminolohiya, ano po yung persons of interest? Hindi naman automatic ang suspect yan, di ba? Baka po pwede pong paliwanagan po. Pero sa karamihan, ang pagkaintindi sa person of interest ay suspect. Ngayon, ang reference niya dito sa person of interest ay source of information niya. Sabi niya, we already have persons of interest na makakapagsabi sa amin kung sino yan. Di ba? So, hindi pa siya ready ngayon. Baka after a few days, nasabi niya dahil nag-iimbestiga sila, makukuha na nila kung sino talaga ang assassin. Pambira naman kayo Nagpa-file kayo ng grave threat as a culpable violation of the Constitution. Tapos hindi nyo naman ma-connect doon sa violation ng Constitution. Hindi nyo naman, sinasabi nyo naman na wala naman palang assassin na hinire. Kumbaga ay bugso ng damdamin lang yun sa galit. Di ba? Sa galit ni BP Sara, pag ako pinapatay nila, ipapatay ko rin sila. Again, it's some senators are saying, ma'am, na it's conditional. Yes, and also bugso ng damdamin is a defense in grave threat. That's already in Israel versus people. I think Matibag also knows that because I saw something where he said na
na bugso ng damdamin is not grave threat. Opo. Noon pa yun, nung hindi niya alam kung kanino ba talaga siya papanig. Pero ngayon, halata na si NBI Director Matibag, hindi naman talaga independent na witness. Pumapanig talaga siya sa prosecution. Kasi, remember na ginagamit niya nga ang posisyon niya sa pag-intimidate ng Senator Judge Alan Peter Cayetano di ba? Itong si NBI Director Matibag ay hindi natin matatawag na independent witness. Yun ang kahinaan ng prosecution. Kasi kung kahapon din, isang naging mainit din po na usapin, ay yung lumabas po na nakipag-meeting pala siya sa prosecution bago po siya tumayo doon. Inamin Ano niya. po yung mali doon? Kasi sabi din niya, ako, kapag halimbawa ipatawag ako ng defense as your witness, no problem. Ako din ay makikipagpulong po sa inyo. Ano po yung mali doon, attorney? Aba, hindi sila dapat nagmi-meeting sa kasi nagpasasabwatan na pala sila. Government official siya Dapat siya, he should tell the truth, nothing but the truth. Yung sinasabi niya, there's nothing wrong with meeting with the prosecution lawyers. Abay, kung kailangan mo mag-meeting sa prosecution lawyers kung ano ang role mo dito, abay, bakit? Di ba abogado ka? Bakit ka pa nakipag-meeting doon sa kanila? Ang point doon naman ng defense, nakipagsabuatan ka. Kaya hindi lang once, kundi twice. Para alam mo kung paano ba ito, sasagutin attorney. Diba? Kasi supposedly independent witness po siya, di ba? Abay, dapat. Ipipresent siya sa public official nga na meron siyang ebidensya na mahalaga para sa Senado. Pala wala. Tsaka apparently, he's already a tainted witness. So his credibility is very low. Very low. Tsaka asawa niya is one of those congresswomen who endorsed the impeachment complaint. Kung ako, mahiya na ako di ba? Can he actually inhibit himself if he asks to? Sasabihin niya, wag na lang ako at kung Luistro, wag na lang ako kasi alam nyo, asawa ko na gano'n dyan wag nyo na ako ipasapina. Ito na lang assistant director ko. Bakit? Ano bang alam ni Matibag na hindi alam ng assistant director niya? Parehas lang. Ito nga po yung sinasabi din, yung base sa mga sinabi niya, marami daw po doon ang hindi naman personal knowledge. What can you say, attorney? Kung bagay nakuha lang niya po sa mga report. Talagang hindi personal knowledge. Kasi lalo na yung mga nagtestigo, di ba? Ang dalawang nagtestigo, sinabi nga nila, hindi po namin alam yan, we have no personal knowledge. Pag naman na-cross-examine sila, na kung may personal knowledge sila, sabi nila wala naman daw silang personal knowledge. So, kukuha lang nila sa mga report, ganyan. O sila Canas, ano naman ang personal knowledge doon ni Matibag? Bakit siya magtitistigo doon sa statement ni Las Canas na si BP Sara daw ay may hinire na assassin? At saka ito si Las Canas, di ba nasa jail ito? He's now in jail for whatever, a capital offense. Tapos, yan ang witness nila. Kung gusto nyo si Las Canas, hindi ilagay nyo siya sa witness stand dyan. Hindi pwedeng si Matibag, ipapatestify mo sa sinabi ni Las Canas, Congresswoman Luistro, nawawala na yata ang iyong talent as a piskal. Piskal po pala siya noon, Dati sa piskal, pina-escape na niya husband niya was accused of rape Kasi sabi niya, abogado kasi ako Abogado ako, kaya pina-escape ko yung asawa ko who's accused of rape. Dapat kasi ang rape, walang piyansa yun Di ba? Inamin naman niya Ilang beses ko na sinabi yan, hindi pa niya ako inablay kasi totoo. Ito po, I'm sure naman nakakausap niyo na at saka nakadaupang palan niyo na po halos lahat ng senator judges na nakaupo dyan po ngayon. Meron po bang naging epekto sa kanila, yung mga naging testimonya kahapon? Pati pa yung mga cross-examination sa pagkakakilala niyo po sa karamihan sa kanila? Kita mo si Erwin Tulfo is really trying his best to sound na marunong siya. Di ba? Si Kiko Pangilinan, who is a UP lawyer, parang wala, hindi nag-shine halata mo yung hindi abogado, hindi talaga mag-shine. Hindi talaga, kasi yung mga tanong nila, superficial talaga. Tsaka, kung kita mo, si Amy Marcos pang nag-bring up dun sa dalawang errors na crucial, dun sa affidavit at subpoena ng NBI na sinabi ng NBI, typographical error lang po yan, pero dalawang dokumento, hindi naniwala si Chis Escudero doon. So, ang titingnan mo talaga, tingnan natin, yung mga senador, pag hindi po talaga abogado, at saka
Di naman po sa ano, no? Pero totoo naman po, you look at their performance. Sa mga ganitong husgado ng Senado, eh talaga pong maiiwan talaga sila. Kaya dapat po mag-aral sila ng todo-todo at yung kanilang mga abogados na staff ay mag-aral din ng todo-todo. Kaya lamang po talaga mga abogado dyan. Kaya tingnan nyo si Senator Pia and Senator Alan Peter. Kasi abogado sila. Si Amy who studied also law in UP. Eh, lamang at sila tumbok ng ng points nila. So as of yesterday, so far sino bang highly credible na na witness? So far wala naman kung they're trying to prove a grave threat as a culpable violation of the Constitution. Hindi naman nila alam nyo kasi mga kababayan, ang hindi talaga nila ini-explain sa atin, ang ibig nila sabihin na ang grave threat ay culpable violation of the Constitution ay dahil pinaplano o na may inutusan si BP Sara na assassin na ipapatay si BBM para agawin niya ang presidency. Para agawin niya yung succession. Eh kasi, ang hihina ng mga kukote. Tagal-tagal nyo na dan. 8 days na kayo, hintay naman ako nang hintay. Kailan ba ito itatay? Kailan ba ito itatay? Akala ko fireworks at matibag, hindi may pala. pasabog nga daw po kahapon bago tayo magsimula, ayun daw po yung may pasabog nga daw po. Sumabog si Matibag. Nako. Ito po, halos matatapos na nga. I think, patapos na nga po ang diskusyon ngayong araw kasi mag-extend po si Director Matibag dahil hindi siya natapos kahapon. So, ito pong Article 4 na inuna nga po ng prosecution na litisin, ano po sa palagay ninyo ang kailangan patunayan ng prosecution para ma-establish nila na meron nga talagang Article 4? Yan nga, yung culpable violation of the Constitution na talagang may hinire siyang assassin, may attempt. Hindi pwede yung iisipin ko lang sa imagination ko na ipapa-assassinate ko si BBM, maraming tao nag-iisip yan. Is that a crime? Lalo na pag natutulog sila. Ginadamgo nila ba? They're having a nightmare na ipa-deads nila si BBM, ipatigok nila ba? Hindi yan crime. Sinabi ni Matibag, hindi yan crime. They have to prove that Sara attempted to have him. In fact, not just a threat, but attempted to have BBM, then the First Lady, assassinated. Never mind Martin Romualdez because he will soon go to jail. So, it must be an attempt for that to be a violation of the Constitution because he wants to capture the succession. Papatay niya para siya na ang presidente. Klaro, ha? Dapat ganon. Wala namang attempt, wala ngang assassin, wala. Person of interest pa lang na magiging informant niya, wala pa sa ngayon kasi continuing pa ang investigation. Matatapos na ang investment, Director Matibag, wala ka pa rin. Ha? Tapos ka na. Pag hindi mo pa tinukoy mamaya ang attempt at sino ang assassin, wala na. Talagang the end na yung testimony mo. So ito nga po, di ba, itong mga nakalipas sa linggo, ang naging talagang basihan po ay yung video nga po, no? So notwithstanding, notwithstanding the videos, actually videos po yung mga pinilabas nila. Yung mga videos po niyan, notwithstanding if it's their authenticity, nagkaroon po ba sa palagay nyo from a legal perspective ng corroboration between the intent and the execution? Wala nga hindi nga na-connect Yung sinasabi ko nga, ako in my opinion, bugso yun ang damdamin Kasi doon sa ginawa nila kay Yusek Lopez na chief of staff niya, pinatayan pa ng ilaw, tapos ita-transfer pa sa women's jail. Grabe naman yun. Yung iba naman na kinokontempt, dyan lang naman Sina Lisa Masa noon, dyan lang naman sa Senado sila tumira. Ayaw nilang ma-serve yung warrant, doon sila tumira. Ito, obvious na ito na na talaga. Ito, panggigipit ito kay BP Sara. Kaya, baiting din yung ginawa nila. Kaya nag-react siya ng ganun, na galit siya. Malay mo kung hindi nga totoo yun. Malay mo, kasi sa akin, bugso ng damdamin yun.
which is not rape threat. Even if it's a threat, granting for the sake of argument, that is classified as a threat under the revised penal code. Meron ba talagang assassin? Wala naman na. Meron ba talagang attempt on the life of the president to make it a culpable violation of the Constitution? To capture the succession? Wala eh. Wala eh. They were not able to prove that. You cannot just kick out, terminate, disqualify a vice president based on mere conjectures, based on the opinion of Matibag, which is a very low credibility, aside from the fact that his wife is one of the congresswomen endorsers of this complaint. Diba? So, wala eh. Hindi na connect eh. So, sayang, pang 8 araw na, pero wala eh. Yung ano lang dyan, yung lagi nilang sinasabi na yung video is an admission, kung hindi pala totoo yun, ibig sabihin na nagsinungaling siya? What kind of question is that? That's a theoretical question that should not be asked by a judge. Di ba? A judge should only be concerned with the relevant facts, not about a theoretical question. Kasi may nagtanong dun eh, kung hindi pala totoo yun. Kasi sinasabi ko nga, as a bugso ng damdamin, baka sinabi lang yun, kasi bugso ng damdamin yun eh. Sinabi ng isang senator judge, kung hindi pala totoo yun, ibig sabihin ba, nagsisinungaling si BP Sara? What kind of a theoretical question is that from a judge? The judge should ask for facts and evidence. Oo nga po, kasi diba, ako, ang pananaw ko naman dyan, kahit gaano kalimbawa ka explosive ang anumang pahayag, we have to remember that this is still evidentiary dapat. So, ebidensya, may ebidensya, context yun ebidensya. eh. May context yung paggalit niya doon. May context yun eh. Sinasabi nga eh, patestify niyo sana si Attorney Yusek Zulaika Lopez o binawi nila. Kasi on second thought, they realized that it would have damaged their theory. That it would have really proven na bugso ng damdamin ito sa galit. Bago po natin tapusin itong Article 4, dahil nga papunta na po tayo sa Article 1 po ng impeachment. Kung dahil po kayo ay naging profesora ng UP Law, bigyan nyo nga po ng grade ang prosecution at depensa. Naging COMELEC commissioner judge din ako, di Opo. ba? Pero ito, grading. Pag-grade nga po, ano po ang sa tingin nyo marka Itong ng si Matibag? prosecution po at depensa? Hindi, si Matibag, 70. Buti nga 70 pa eh. Kasi at least kung minsan naman ay nagsasabi naman siya ng totoo na wala siyang alam na may assassin. Pero sa value, probative value, wala eh, hindi papasa eh. Sa prosecution naman so far depensa nila sa mga objections nila, okay na. 85 naman. Over 100 yan Over 100 yan pag mag-exam. Alam mo naman, nobody gets a perfect score. Di ba? Hindi naman lahat ng objection nila ay nasusustain ni Senator Escudero. But on the whole, the 9th day, I think lamang ang prosecution kaysa ay ang depensa sa prosecution dyan. So, again, as I said, on the first day may commentary, dapat naman yung best witness pinakita nila sa first day. Kasi the curtain will open. Yun lang po yung witnesses eh. Nakita naman po natin lahat ng inirap lang witnesses. Who do you think was the best among the rest? Sa lahat ng pinalabas nila, sa tingin niyo po ba mas mabuti kung inunan nila si Director Matibag? Wala rin pala, no? So, sa kanilang tatlo, wala rin palang best witness dun kasi they all said the same thing.